Padre Salvi, yung kambing nyo nga pala. May mas mahalaga pa po ako sasabihin sa inyo. Padre Salvi, sa susunod na babalik pa yung kambing nyo, ay tsak na babarilin ko na talaga yan. Ayoko na masira pa ang bakod ko. At yun ay kung buhay pa kayo kinabukasan. Ano? Sino ba yung gustong pumatay sa akin? At utasin ko siya sa isang sipa lang. Sino po ba yan tinutukoy ninyo? Eh, sino pa ba? Hindi yung taong gustong humamon sa akin ng duwilo. Mas mahalaga pang sadya ko sa inyo. Pasok ka muna, Padre Salvi. Ngayon, Padre Salvi, sabihin mo nga sa akin ang lahat. Hindi mo ba at narinig ang balita? Tungkol ba ito kay Ilyas? Hindi! Mas malaking panganib ang tinutukoy ko. Kinupisal ito ng babae sa akin kanina. Sabi pa nga niya, may atake sa kwartel at kumbento ngayong alas 8 ng gabi. Nasaan ba sila? At sila yung aking pagbabarilin. Yung babaeng nagkumpisal sa'yo, babarilin ko rin! Huwag ho! Hindi po kasi nararapat ipagsabi ang mga suwa sa iba. Kasi sagrado po ang mga ito. Ngunit sinabi ko po ito sa inyo para malaman yung tapat ko ako. Hihingi ako ng tulong sa ibang pangkat! Huwag! Baka mahalata ito ng mga nag-aalsa. Maghanda lang tayo para kung sakaling matalo sila, tayo ay ulanan ng grasya. Bilang isang pare, hindi ako pwedeng makilahok sa mga bagay na ganyan. Kaya ipinagbigay alam ko ito kagad sa inyo. Nga pala, Ilyas. Nakalimutan kong itanong ang pangalan ng Kastilang tinira ng lolo mo noon. Ginoo, hindi po para sa aking kapakanan ang sadya ko ngayon. Tignan mo ito. Ang kawayang ito ay hindi nasusunog at nakagawa ako ng bagong tuklas. Ginoo, wala tayong panahon para pag-usapan ng mga kawayang iyan. Kunin niyo na ang lahat ng iyong magamit at sunugin. Ano? Ginoo, kunin niyo na lahat ng inyong mga dokumento at sunugin ang lahat na ito upang hindi ito magamit laban sa inyo at maghanda rin kayo upang lumipat sa ibang lugar. Ngunit bakit? Bakit? Dahil napag-alaman ng mga otoridad, may pag-asa magaganap ngayong gabi at nasisigurado ko ikaw ang magpapipintangan at may pagtulong sa lahat ng ito. Pag-aalsa? Ngunit, sinong may balak? Ito niya ay di ko rin alam. Ngunit may nakausap ako sa sawipalan na isa rin sa mga binayaran upang gawin ang pag-aalasang iyan. Wala akong magawa upang Sinabi ba kung sinong nagbayad sa kanila? Oo, ipagtatapat daw niya na ikaw ang nagsuhol sa kanila upang gawin ang pag-aalsa. At sinabi ko nga sa kanila na hindi ko ito ipagsasabi sa iba. Ginoong Ibarra, na po kayong mag-aksaya ng panahon. Ligtas yung iyong sarili para sa tingin ng bayan. Ngunit, saan ako tutungo? Makikita kaming Maria Clara ngayong gabi. Kahit saan po, kahit sa Maynila, o sa bahay ng mga may makapangyarihan upang hindi kayo mapagbintangan. Ngunit, paano kung ako ang magsusuplong tungkol sa pag-aasa? Aakusahan kang duwag at taksil ng mga nag-aalsa. Ngunit, anong gagawin ko? Gaya nga ng sabi ko, sunugin niyo na lahat ng mga dokumentong maaaring magturo sa inyo at tumakas na kayo. Hindi! Magkakamatayan muna. Kung gayon, sige. Ngunit ihanda niyo ang inyong sarili para sa mga bigat na paratang na naibawan ko sa inyo. Tulungan mo ako. Nasa ilalim ng karpetang ito ang liham ng ating pamilya. Iwalan niyo ang liham ng aking ama at tignan mo ang lakdan niyan.
Kilala mo ba to si Don Pedro Ibaramendia? Ha? Oo, lolo ko yung tuhod. Ha? Lulo mo to sa tuhod? Oo, pinaiksi lang ang apelyido namin. Baskumado ba siya? Oo, mas kumado nga. Si Pedro Ibaramendia, nagbintang sa lolo ko sa bagay na di naman niya ginawa. Siya ang dahilan kung bakit nagkaganito kami. Pagtagal ko lang hinanap ang apelyidong yan. Pagsusulit niyo ngayon sa akin ang aming mga kasawian. Tingnan niyo ako ngayon. Tingnan niyo! Labis akong naghirap. Samantalang kayo, umiibig, nabubuhay, may kayamanan, tahanan, at pinagpipintaganan. Nabubuhay kayo! Nabubuhay! Gagawin ko. Saan na kaya si Ibarra? Alam mo, huwag kang mag-alala. Okay lang si Ibarra. Ano pa itong si Alfonso? Nakakakilabot? Nasabi mo nakakakilabot si Alfonso. Basta, ayaw ko talaga sa kanya. Ako na po na Isabel. Ako na, okay lang. Salamat. Maria, Sina, pumunta na kayo sa iyong pilit. Sarayin niyo ang pinto! Huwag ka umalis! Sino yan? Buksan niyo ang pinto. Magpahuli kayo sa ngalan ng hari. Magandang araw sa iyo, Hermana Pute. Magandang umaga din sa iyo, Hermana Lupa. Sus,
Aba mo'y isang Misa de Gracia, isang kastilyo. Ngayon lang nga ako ulit nakaranas ng gawing tulad nito. Simula nang sumalaki si Balat sa bayan. Napakaraming putok ang narinig. Masabi pa nga, ang pangkat ni matandang Pablo ang sumalakay. Diyos ko, 14 ang namatay. Alam mo, naging maganda raw ang araw ngayon. Siya nga, sana naman. Alam niyo ba, nagkakaroon sa Ibarra na isa ng si Maria Clara? Talaga? Oo. At hindi lang 13 ang namatay, kundi 4 na po. Narinig ko pa nga na nakagatas sa kapitan. Aalis na siya ngayon para magtungo sa Maynila. Talaga? Oo. Hala, may Guardia Civil mula sa ibang bayan. Yun. Nansi Ipo. Nakikita ko si Kapitan Tiago at Crisostomo Ibarra sa tribunal. Nakausap ko ang isang kudangyerong nagbabantay at ipinagtapat kagabi ni Bruno, ang anak na namatay dahil sa palo, ang mga nangyari. Ayon pa sa kanya nalalaman, ipapakasal raw ang anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara sa isang Kastila. Labis na diramdam ito ni Ibarra at nagtangkang magiganti sa lahat ng Kastila, kaya't nilusob niya ang kwartel at kumbinto. Buti na lang nasa bahay si Kapitan Tiago. Sinurog daw ng mga sibil ang bahay ni Ibarra at kung nahuli pa raw nila si Ibarra at siya sana ang susunugin. Ayon pa sa isang utusang babae, nakita raw ang bangkay ni Lucas na nakabitin sa sanga ng isang punong santol.